You're watching The Source on CNN Philippines. I'm Menchu Makapagal. From Marga to classic Nanay lines to a Voltes 5 parody and a love series between a sales lady and a security guard. Name it, and this TikTok influencer and content creator definitely has his unique and funny take on it. But as the content creator community grows, how do you actually manage to continue creating engaging content? Our source today, TikTok influencer and content creator Christian Antolin. Christian, welcome to the program. Thank you so much po, Miss Menchu. Happy New Year! Happy New Year to you! Maraming salamat po. At ako talagang first nyo. Oo nga. Nyo for 2024, diba? So thank you for your time. Let's start by talking about this. How did you get into content creation? Actually, I think very common naman sa mga Pilipino, or hindi lang sa Pilipinas, parang worldwide din. Nag-start ako sa pandemic. Tulad ng mga ibang other creators. And, syempre, out of boredom, kasi first week, parang sabi ko, parang wala akong ginagawa. Gusto ko kasi maging productive every day as much as possible. So, nung nag-start ako mag-browse sa mga social media platforms, doon ko naisip na, bakit hindi lang ako gumawa ng content? Okay. Para lang mais ko yung boredom, para may gawin lang ako maging productive. Ano bang background mo before you got into content creation? Nakakatawa nga kasi freelance po ako, pero more on sa architectural field po ako, in engineering. Engineering, yes. Okay. Tapos ngayon nasa content creation. Yes. Sobrang laki ng twist ng buhay ko from working sa paggawa ng plans to multimedia. So are you doing this full-time now, yung content creation? Yes, full-time. Wala na po ako dun sa dati kong work. Well, over the years, no, you have made several characters na talaga namang tumatak sa netizens, no? We start with Marga. Ito. Oh my God. Hey guys, tara, pasok kayo. Pasensya na ha, medyo makalat yung bahay. Diba ang kalat? Makalat na to? Ano ba yung bahay namin, junk shop? Uy guys, tara, pasok kayo. Pasensya na ha, medyo makalat yung bahay. Ano nabuo ang idea ni Marga? Si Marga kasi is a character sa isang TV show before. Okay. And then, ang pagkatao kasi ni Marga, masungit. And I feel na isa sa mga nagugustuhan kasi ng mga tao, sa mga netizens, sa social media, parang gusto nila yung mga taong matatapang, mga matataray. Mas engaging kasi kapag may attitude ang tao. Mas pinapanood. Parang natural sa ating mga Pilipino, yung mahilig kasi tayo manood, mag-chismis, yung may mga away-away, gulo, ganyan-ganyan. So parang perfect yung character ni Marga para gawan ko ng sarili kong version, para maipakilala ko naman sa mga tao, kasi para at least signature ko na siya na character. So ayun, and natuwa sila, so okay, go, tuloy-tuloy na natin. Interesting. So also among your viral hits is a parody of common lines ng mga nanay. So let's watch this. Gamitin ang mata, hindi ang bibig! Sumagot ka! Sumasagot ka na? Pali talaga kayo Kung ahas yan, tinuklaw ka na! Kami nga noon, hindi kami ganyan. Alam mo, now that I've become a mom, yung first line na sinabi, yung gamitin ang mata, huwag ang bibig. I find myself saying that also. So ito ba ay from your experience or Hindi pa po din naman ako nanay. Oo. Pero may nanay naman po ako. Yun ang sinasabi niya. Yes. I think, natutuwa ako kasi parang since nagustuhan nga ng mga tao, parang feeling ko tuloy, may GC ang mga nanay. Oo, dahil pare-pareho ng mga sinasabi. Kaya nagulat ako nung nagustuhan nila. And,
humugot ako talaga sa nanay ko kasi gano'n na gano'n siya magsalita, si mama. And so sabi ko, naging inspiration ko siya talaga. Siya talaga yon. Lahat ng mga sinasabi, lahat ng pati the way na sinasabi ko, dinideliver ko yung mga lines, gano'n na gano'n. And sobrang natuwa ako dahil nakita din nila yung nanay, yung personality ng nanay nila doon sa content na yon. Anong sabi ng pamilya mo when they watched that particular clip? Wala lang sabi si mama ko kasi guilty siya. Guilty siya. Siya yun. So, isa sa mga bago mong content ay yung love story ng sales lady at ng security guard. Ayan po, mabagay po sa inyo yan. Anong oras lunch break mo? Mamaya pa akong 1:30, dami pang tao. Anong ulam mo? Wala akong baon. Doon na lang ako kakain sa may karinderya. Sino kasabay mo? Wala si Sarah, hindi kami sabay. Si Mark hindi din naman pwede. Gusto mo, tayo na lang? Ano tayo na lang? Walang tayo. Bumabanat ka. Sabi ko, sabay tayong kumain kasi wala ka namang kasabay. Ba't ka sasabay sa akin? Mamaya, pagchismisan pa tayo. Bakit? Wala naman tayo ginagawang masama. Sabay lang kakain eh. Doon ka na nga. Mamaya masita pa tayo dito eh. Tsaka may na-assist pa ako. Hi, ma'am. Di yan. Nag-iikot-ikot naman ako eh. Doon ka na sa far away. Hindi, dito lang ako sa tabi mo. Di ba security guard ako? Oh, ano naman? Siyempre, babantayan kita. Mamaya may mangyari sa'yo masama eh. Ano kang tanga? Anong mangyari sa akin masama? Paano mo nako-conceptualize ang mga storyline na ito? Kasi parang buong-buo yung kanilang mga characters, no? Ayun po. Kasi kapag nagka-conceptualize po kasi ako, hindi lang based on my personal experience. Tumitingin din ako sa POV ng mga ng ibang tao. Like for example, hindi naman ako security guard before. Hindi naman ako din sales lady. So, I think kapag lumabas ka, tapos tumingin ka sa paligid, lahat possible na maging content. And naging sample ko nga to si security guard and sales lady. Kasi based on my experience din, may mga nakikita ka sa mga security guards and mga sales lady and other ibang mga girls na nagtatrabaho na nakakahalubilo ang mga security guard. And may mga conversations sila na medyo, mga landi-landian. So parang, okay, pwede itong gawing content. And hindi lang naman ako, I think, yung nakakakita ng gano'n. So, yun yung initial na concept noon. So, you're very observant of the people around you. Hindi lang po people, kundi yung mga things and situations, small things, sobrang nakikitaan ko ng possible contents yan. Oh, interesting. Okay, lastly, sumasabay ka rin sa mga trending issues, di ba? Meron kang Kathniel version na video. Let's watch this. Teka lang, nakalimutan mo yung monita mo, oh. Teka lang. Sa akin galing to, para sa'yo to. Sa akin? Oo. Makakatulong sa'yo to para maka-move on ka. Move on from what? Sa mga issue lately, katulad nung 125 million in 11 days sa confidential fund. Tapos yung hindi nakapasok si Michelle D sa top 5. Tapos issue ng mga hiwalayan, yung hiwalayan ng Kathniel. Mag-move on na tayo. Ito, gamitin mo to. Hindi. Ha? Hindi tayo mag-move on? Ano bang alam mo sa nararamdaman ko? Actually, hindi ko alam. Nagtanong lang ako kay Celine kasi, di ba mas close kayo, hindi ko alam ang ireregalo ko sa'yo sa Monito-Monita. Sabi niya, ito daw ang ibigay ko sa'yo kasi mas kilala ka niya. Kahit si Celine. Kahit si Celine nakasama ko sa lahat na alam ang lahat, hindi pinakilaman yung mga desisyon ko. Hindi ako nangingialam, Ellie. Nagtanong lang ako kay Celine kung ano yung regalo ko sa'yo. Kasi hindi ko alam ang ibibigay ko sa'yo kasi nga ang hirap ng regaluhan, di ba? Si Celine lang naman na may kilala sa'yo dito eh. I'm not Celine. I can't be her. Tama! Hindi ikaw si Celine. And you will never be Celine. Ang Celine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kahit tanungin mo si Celine. Ito nga yung suggestion na iregalo ko daw sa'yo. Nagtanong lang naman ako sa kanya, Ellie. Ba't parang galit ka? Celine! Celine, asan ka ba, Celine?
Yung friend mo, galit sa akin. Nandito So siya! obviously, ikaw ang on-cam talent, no? Yes. Pero sino ang editor at writer nito? Ikaw pa rin ba? Ako rin po lahat? lahat. Ako po lahat. One-man show po talaga ako. Pati yung pag-shoot? Yes, ako po lahat yun. Wow! Okay. How long does it take you to, So, ano po, matagal. Sobrang, pag mga ganyang klaseng content, sobrang mabusisi yan, tsaka matrabaho. Okay. Pero, hindi ko kasi hindi ko nakikita yung sarili ko na napapagod or, kumbaga, parang nagrereklamo. Kasi, I think I'm living my passion. I'm living my, my dream. Kasi, isa to sa mga pangarap ko, gumawa ng parodies, ng mga okay. skits, gano'n. We'll talk more about your passions right after taking this short break. This is The Source on CNN Philippines. Please stay tuned. Iloto ko na sa inyo lahat yan, ate, at your favorite. Mama, thank you very much! You know that I love chicken nuggets! Me too, Mama! Pauwi naman yun. Para ko namang maliit na ibon. But anyways, I love you so much. That's why I buy that all to Mama, you. kasi I'm so hungry na, Mama. Huwag ka na masalita kung hungry ka na, kumain ka na. Ayun, kumain na kayo dyan dahil niluto ko yan lahat para sa inyo. At syempre, Thank you, Mama! Thank You're- you, Mama! You're watching The Source on CNN Philippines. I'm Menchu Macapagal, and our source today, TikTok influencer and content creator, Christian Antolin. So, Christian, we just saw some of your creations, no, online. How do you gauge if nagustuhan ng mga tao? Is it always based on views, or kasi yung last video nasa 6 million? Wow. 6 million views. Yung nanay video, 10 million. Yung Marga, nasa 3 million. So how do you gauge if something is patok? Sa bawat social media platform naman may analytics parang kung kumbaga parang nakikita mo yung kung maganda yung engagement ko, kung maganda yung performance ng ginawa mong content. Pero kapag kunwari kung ikaw ay normal na netizen, hindi ka content creator, pag titingnan mo yung yung mismong post, tapos nakita mo na ang daming comments, ang daming views, ang daming shares, it means mataas yung engagement niya. So, kahit naman normal na tao, makikita mo na mataas ang engagement. Kapag sa, sa labas ng mismong post, makita mo maraming comments, maraming shares, it means mataas yung engagement. And you said this is like your dream come true for you, di ba? So on a personal note, how has content creation changed your life? Katulad nga nasabi ko kanina, nasa architectural engineering field ako. And sobrang nag-twist yung buhay ko nung nakilala ko as a content creator. And ang dami nangyari. In fairness naman, nakapag-provide sa family, nakasurvive nung pandemic. Because of that, nagkaroon ako ng trabaho, opportunities, nakilala ng mga big brands, ganyan-ganyan. And ayun, dun sobrang nag-twist yung buhay ko sa paggawa ng content. But ano yung tips mo for those who are aspiring to be content creators as well? Maging totoo ka lang or kung anong gusto mong gawin mo. Kasi sobrang daming klase ng mga content creator. Hindi lang sa paggawa ng skit. May mga nag-educate, may mga doctors, may mga teachers, may mga nasa iba-ibang field. I think ang ganda kasi ng social media dahil kung ano ka sa labas ng social media, pwede mong i-share regardless kung ano man ang profession mo. Like ikaw, Miss Menchu, pwede ka as a news anchor, pwede ka din maging content creator, pwede ka mag-share ng news or ng mga opinions mo sa bawat news. Di ba ganun? Oo. So, Simulan mo na mag-TikTok, Miss Menchu. sige, pag-isipan ko. Kukuha ako ng Idea. tips sa'yo, ha? Alright, maraming salamat, Maraming Christian. salamat, Antolin, and Miss congratulations, ha? Thank you so much. And Happy New Year And again. Happy New Year once again. And thank you for joining us here on The Source. Sitting in for Pinky Webb, I'm Menchu Macapagal. You're watching CNN Philippines.